Alright, happy Sunday, happy Father's Day sa mga tulad nating Pilipino. Happy Father's Day sa tanang mga tatay na mga Pilipinong around the globe na lang. Kasi kahit saan namang panig dito sa mundo, mayroon naman mga Pilipino tulad ko nakatira dito sa kabundukan dito sa Spain. Okay, alam niyo na kung saan ako sa Spain. Ito yun. Nasa bundok ako na nakatira pero maganda dito. Langhap mo ang sariwang hangin. Ay, ang bango ng hangin, di ba? Di kagaya sa syudad. Amoy usok. Pag ganyan mo, pagkalikot ka, kulay itim yung mga ilong mo kasi puro usok. Maingay sa mga sasakyan, maingay sa mga tao, may alam nyo na kung anong mayroon dyan sa syudad. Dito, kundi tahimik lang, maririnig nyo ito. Diba? Mayroong ibon na, ibon yon. Tapos may quick. Samot-saring ibon dito lumilipad. Kasi lalo pa, papasok na yung summer. Ito na yung mga maririnig namin dito. Kaya lang, sa summer dito, di ko type. Nakikita nyo naman nakipaligid dito. Sobrang patay na yung mga damo. Di kagaya rin nakaraang mga buwan na green. Okay. Lapit ako ng konti sa camera. Mukhang malayo-layo konti, no? Okay, shout out muna kay dito sa Iloilo City. Kay Narciso Makilan. Sir, Happy Father's Day. Diyan sa Iloilo City. Kumusta ka man dyan, to? Kumusta ka man to? Dito, panig naman sa ibang lugar. Kay Alfredo Ramos, Iligan City. Shout out po sa inyo. Happy Father's Day. Happy Sunday. Ako dito, katatapos lang sa trabaho. At ito, vlog ng konti tungkol ho dito kaya Bini Abante. Topic natin ngayon. Kita niyo sa title natin kung sino yung topic natin ngayon na mayroon palang mangyayari pang Quadcom na pangalawang yugto. Parang ang Quadcom para yatang gagawing teleserye sa Kongreso. Porkit ba pinakulong nila si Tatay Digong sa mga report nila doon na sabi nila pang aid of legislation lang daw ho yun, pero iba ang pakay. Ipapakulong si dating Pangulong Duterte at nandito ngayon sa Hague. Animal talaga to. Tapos ito si Bini Abante. For your information, sir, hindi ho kayo nanalo. Natalo ho kayo itong eleksyon na to. At iba na ho ang congressman dyan sa 5th District of Manila. Ito yung interview dito sa DZMM Teleradio ni Doris Bigornia. At ito yung kasama niya, hindi ko rin kilala to. Ay nako, napakasip-sip tong dalawa. Napanood ko to actually kahapon. Sabi ko, ang dami kong trabaho kasi dapat isama ko to sa aking react. Kasi yung ipapalit niyang mga congressman na ipapalit daw nila, na iwanan nilang Quadcom ay mayroon siya binabanggit kung kanino dapat iiwan. At itong isa dito ay abogada. Alam niyo na yon kung sinong abogada. Pero mabanggit niya to ngayon. Okay. Actually itong video na to kahapon to Ito. Yan, tanong, ano mangyayari sa Quadcom nila, partner? Yan, oo. Good morning, Kong Benny, Doris at Robert po sa Tandem ng Bayan. Doris at saka Robert, ang sip-sip nito. Good morning po sa inyo. Mukha ni Doris Bigornia, mukhang hindi nalaliligo, Mangyayari. Tingnan Lalo naman, na kayo, pustiso outgoing na. kayo, graduate na pala kayo, no? Graduate na. So, sino na magtitimon ng mga Quadcom hearings? Unahin ko muna itong pagmumukha ni Doris Bigornia. Bakit nandito pa to ang ABS-CBN, wala nang ka-taste talaga ngayon sila sa kanilang magiging host dyan sa mga programa sa radyo. Si Doris Bigornia mukhang hindi na naliligo Mukhang lulang-lula ang dating tapos parang dugyot tingnan Sorry na lang na napakatawag nito. Ng physical ko sa mga, di naman kasi ko kagwapuhan din. Hindi talaga ko gwapo. Pero ito, araw-araw mo mapanood sa programa ganito, anong reaksyon nyo? Kagaya sa akin, anong reaksyon nyo? Araw-araw nakikita nyo ganito. Si Doris Bigornia, iba naman kasi ito Tingnan nyo naman, may mga kapa-kapa pa siya dito nilalagay. Ang Badoy, no? Tingnan nyo, Badoy pasip-sip pa. Tingnan nyo naman, Assistant chairman dyan, na magagaling din, among the young guns.
pwede namin pag-iwanan ng Ekes Quadcom. na yun. Pero magpapatuloy ito. Ekes na yan. Anong mga pangalan po niyan, yung ating aasahan? Mhm. Well, for example, like we have Congresswoman Luisto. Oh, sabi ko, di ba? Di ba kasabi ko? Meron tayong Congresswoman Rod Rodriguez. Congressman Rod Rodriguez. Meron Nako! tayong Congressman Zia Adyong. Ay, sus! Oo. Kaya mahuhusay po yung mga yan. Husay daw! So, ang iaasahan Ang mukha nito, po Ortiga, natin oh. po, tayo pong lahat ay na-expose Baboy, na ah. sa mga delay, mga Ayan. anong mga kadramahan doon sa Senado, sa Pustiso ating na, oh. mga, para sa ating mga young guns po. Ano ang magiging abiso Nagpapajama ba ninyo? siya? Nang sa ganun ay hindi naman laging bitin ang taong bayan. Oo. Lagi na lang, hanggang dito na Anong lang. paalala? Oo, sabi lagi ng mga tao, puro kayo investigasyon. Wala naman nangyayari. Nagbigay na po kami ng opening and closing remarks nung last hearing po namin sa Quadcom. And we told them na hindi na po talaga dapat i-delay ito sapagkat napakarami pa, Doris, napakarami pang dapat imbestigahan. Ang dami pa. Oo. Yung extrajudicial killings, yung po hindi pa tapos yan sapagkat kinakailangan malaman po namin yung money trail niya. At O may, yung money trail. opo. At may guarantee naman sa inyo kung Benny, yung mga kasama ninyo na ipupush na ito Sip to. pagpasok ng 20th. Mamaya Kasi kung wala na kayo, baka walang Yes, nagpupush sa yes, kanila na baka wala na lang. Biglang sayang yung pagod Baka ninyo. magkalimutan Awa, tayo. ang tono pa nito, sayang yung pagod ninyo, parang sayang yung tato. Ito si Robert, anong apelyido nito? May pakasip-sip tong kuwanggulo na to, no? Sip-sip eh. Si Doris Bigonia, yung postiso niya, mamaya biglang lalabas yan para si Alan Kay. Nakakahiya naman tong postiso niya pag maluwa niya yan. In fact, pero parang sila naging dynamic din dito sapagkat palagay ko yung pang na-influensyahan namin sila. Aba, na-influensyahan. Kumaga naging example kayo. Ay, ang yabang ni Bini Abante talaga. Na-influensyahan daw. Eh nako, di ka nga nananalo kung na-influensyahan mo. Bakit yung mga constituent mo? Bakit ka biglang iniwanan? Alam mo, Bini Abante, pastor ka pa naman pero yung ugali mo, das hoden. De. Sample. Ay, di maigi kung gano'n. Nang sa gano'n ay yung pag-aasa ng mga tao ay Tingnan mo, hindi naman yung inangat pa niya yung kapa niya. tayong lahat. Ay, wala namang yayari. Baduy mo dyan, Doris. Wala, sabihin, di ba, nabawasan sila. Oo, na nagpupush, nabawasan wala pa. na, wala na matapang na magpapakontempt. Isa ito sa maingay. Bante, maingay ito eh. Maingay ito eh. Pagtapatan dun sa mga Correct. makukulitan. No, di ba? Nagsisip-sip ako, tinan nyo. Tuwang-tuwa naman yung utrong sip-sip. Ano po pinabalak ni Congressman Abante Ayan. pagkatapos nito? Saan ang next? Saan Oo, mo anong mo, next? Kong? Simenteryo. Well, alam mo, merong tawag to. Sipulturero. Merong, Sipulturero ka nga. what do you call this? Hindi ko pwede masayo pa sa inyo, pero maganda naman sitwasyon natin. Palagay ko, mas maganda naman yung makapagpahinga muna ako after all of those things. Talaga namang binabashing pa din kami hanggang ngayon Hanggang ngayon hindi pa natatapos yung mga bashing sa akin. Also, nabawasan na Ayun. yung Binabash ka, Kong, ha? Pero ang anak mo, ang tagapagsalita ngayon ng kamera, Ang Correct. anak mo, ang may sip-sip pagkakari nito ba, mga... pinilinan mo din ba siya what to expect? Anong dapat na maging Gawin. responsibility niya talaga? Yes. In fairness naman, kahit na anak ko man yan, na magaling siya mukhang mas magaling sa akin dahil abogado yan. Saka Ay, journalist ganun pa ba? yan Journalist okay. pa yan Oo. Oo. Junior pala to? Ginawa niya sa UST. Bienvenido Abante Junior. Nag-law. Kaya magaling din naman. Okay. So nasa mabuting kamay. Ayan. Oo. At dahil dyan, Dahil Kong dyan. Benny, Tsura nito, gusto lang sip-sip, namin oh. sabihin sa'yo ng partner ko na, Happy Father's Day! Father's Day. Ay, salamat. Ang sip-sip nitong animal na to, oh. Chillax na kayo. Ayan. Oh, di ba? Enjoy! Enjoy. Oo. Utrong sip-sip. Ayan, oh. Relax, di ba? After 3 years, may tsura balik. na. Yes, bakoy na. Ay, sus, Diyos ko. Kong Benny, Gusto
gusto ko yung program ninyo dahil magaling kayong magpatawa. Maraming salamat. Gusto mo bang mag-join sa amin, Kong? Pwede? May guesting ka every Friday. Nagbulahan? Binubulasan na ni Bibi, hindi. Po natin yan. Mag-guess ko pati dito. Okay. Maraming salamat. God bless, God bless. God bless you, Salamat. sir. Nagbulahan. Ito yung mga tao nagbubulahan. Mayroon palang quadcom to. Akala ko natapos na yung quadcom. Na wala namang ginawa talagang maganda ang quadcom. Namimersonal. Ano pang ginawa nila dyan. Gumagawa rin ng hindi maganda kasi pagkakakampi nila, hindi nila papatawag. Tingnan mo itong nangyari sa yung sa administrasyon na yung mga kaalyado ng administrasyon, pinapatawag ba nila dyan? Hindi eh. Pag alam nila na Duterte yan, kakampi ng mga Duterte, patawag nila yan. Yung quadcom, tricom, yan ho yung mga trabaho nitong mga to na, ewan ko ba't, nagdadalawa pa ng yan, mga committee ang mga yan. Itong quadcom, ang ginawa nila yan dyan, panghaharas sa mga tao. Anong ginawa nila sa Balikan nga lang natin, ginawa nila kay Grijaldo. Ginawa nila sa chief of staff ni VP Sara, yung babaeng si Zulaika Lopez. Quadcom yun. Tapos itong si di ba? Itong si Harry Roque, quadcom din yan, kaya ng ibang bansa. Tapos sino pa yung mga biktima ng mga quadcom diyan, bukod kay Grijaldo at saka ayun yung babaeng na yung nasa Amerika ngayon, akala ko ma-deport yun, pero hindi na deport, no? Babae, Kernel yun. Kaya lang, si Garma. Tama, si Garma. Sino pang dyan? Ang dami lang biktima, ha? Tapos, gawin nilang ipapalit sa kanila itong si Luistro daw, yung Rodriguez. Hindi yan si Rufus Rodriguez. Baka yung anak. Yung Gans nga daw eh. At saka itong si Lanao del Norte Representative Adyong. Wala, di ako bilib dito mga to. Ito si Luistro. Nanalo lang yan dahil sa vote buying. Yan yung pakanaan ng pagkasipsip din ni Romualdez na AX. Merong video niyan. Napanood niyo ba yon? Yung sa AKAP, AX. Yan ho yung namimigay doon sa Batangas. Di ba pinatawag rin ng Kumilik yan kasi nalaman din ng vote buying din. Sino pa to? Itong ang sabi niya, yung Rodriguez. Hindi ko kilala yun. Kung anak niya ni Rufus Rodriguez sa Cagayan de Oro, malamang abogado yan. Kung abogado to yung ipapalit sa kanila ngayon, tingnan natin kung ano talaga mangyayari sa Quadcom 2. Quadcom 2.0 kasi ayan ang tawag na nila eh. Quadcom 2.0 daw eh. Parang kayang tatarget? Sino na naman kayang tatargetin nila nito ngayon? Yan yung magpabango na naman sa kanilang committee na yan dyan. Kasi dati ang mga tao bilib na bilib sa Quadcom na nung unang-una kasi nga daw lahat na halungkat pero wadang huli na. Nung personal na talaga silang namimirsonal na sila, tapos yung pag may nagkaroon ng hindi magandang pakiramdam yung mga tauhan ni VP Sara, dalawa yon, si Zulaika Lopez at saka yung isa pa na babae na di nila parehas sa hospital. Parehas yun, di nila sa hospital dahil nag-iba yung kanilang timpla doon. Inatake yata ng high blood doon sa loob ng Kongreso. Pag ganito ba naman ang mga klaseng congressman ngayon na iwanan ng nakakahiya naman Bini Abante na talo na. Itong karamihan kasi graduate. Barbers, graduate. Paduano, graduate. Itong sa Laguna, si Hernandez ba? Dan Fernandez, graduate. 4 lang sila, di ba? Ito si Bini Abante. Lahat naman yan, di abogado.
Pero pag umasta, piling abogado. Yun lang. Tapos ito yung Quadcom ngayon, ang sino yung ano nila, tatargetin ulit. Nabanggit na ni Bini Abante na hindi pa daw tapos yung mga EGK na investigasyon. Hindi pa tapos nila yung sa Pugo na pag-iimbestiga. So, baka itong iniwanan nilang Quadcom na committee na to, na dito nagsindi ang mga congressman dito na nagganda talo-talo ang mga manok ni Bongbong Marcos gawa nitong sa Quadcom. Sila ang unang nagsira sa kay Bongbong Marcos eh. Kasi pinayagan ni Martin Romualdez na ituloy-tuloy yung investigasyon hanggat nainis na yung mga tao. Doon kasi yun, sobrang inis ang mga tao noong panahon ni VP Sara na parang ayaw na tanggapin yung mga paliwanag. Personal lang atake, tapos Quadcom, tapos doon sa hearing ni Joel Chua, nagpalitan yun. Wala na talagang tigil hanggang ngayon. Walang tigil sila sa pag-imbestiga sa kay VP Sara. Mayroon nang report ang kuha, di pa rin natanggapin, sige pa din. Mayroon mga bago na naman daw mga pangalan na nakikita nila doon sa ginastos ng confidential fund. Ginawa nilang tanga ang mga tao. Samantalang sila naman yung mga tanga. Tapos pag binaba sila galit, pinapatawag sa kongreso, kakasuhan. Yun yung problema sa kanila. Kakasuhan nila yun na ayaw mo sa amin, sige kaso kayo. At ito pa, si Luistro pala ang papalit sa kanya. Nako! Ito si Zia Alonto, ay nako! Kakati ang... May gana pa kayo manonood pag ito maghiring-hiring itong mga to. Wala na itong saysay itong mga to eh. Lalo na, mag 2028. Ay nako, matindi to. Kaswapangan itong gagawin nila ngayon. Kaswapangan lang yan. Walang mangyayari dyan sa mga yan. Ay nako naman, oh. So ito si Bini Abante, magpahinga ka na. Huwag ka na plano pa na tatakbo sa 2028 dahil hindi ka rin mananalo sigurado. Pag ito yung pumalit sa kanya ng distrito kung maganda ang performance, wala na. Baon na to sa ibabaon na to si Bini Abante. Isa pa kayabangan niya, narinig naman natin ngayon nagyayabang eh. Ang tindi ng apog nitong Abante na to.